the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer to the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. O Heart of Jesus, pierced for our sins, and giving us your Mother in Calvary. O Heart of Mary, pierced by sorrow, and sharing in the sufferings of your divine Son for our redemption. O sacred union of these two hearts, praised be the God of love, who united them together. May we unite our hearts and every heart, so that all hearts may live in unity, in imitation of that sacred unity which exists in these two hearts. Triumph, O sorrowful and immaculate Heart of Mary. Reign, O most Sacred Heart of Jesus, in our hearts, in our homes and families, in the hearts of those who, as yet, do not know you, and in all nations of the world. Establish in the hearts of all mankind the sovereign triumph and reign of your two hearts, so that the earth may resound from pole to pole with one cry. Blessed forever be the most Sacred Heart of Jesus, and the sorrowful and immaculate Heart of Mary. Obtain for me a greater purity of heart and a fervent love of the spiritual life. May all my actions be done for the greater glory of God, in union with the divine Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. Hear and answer our prayers and intentions, according to your most merciful will. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. A reading of the Holy Gospel according to Saint Matthew, chapter 10, verse 37 to 42. Glory to you, O Lord. Jesus said to his apostles, "Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. And whoever does not take up his cross and follow after me is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. Whoever receives you receives me, and whoever receives me receives the one who sent me. Whoever receives a prophet because he is a prophet will receive a prophet's reward. And whoever receives a righteous man because he is a righteous man will receive a righteous man's reward. And whoever gives only a cup of cold water to one of these little ones to drink
because the little one is a disciple. Amen, I say to you, he will surely not lose his reward. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Happy Sunday everyone. Kamusta po ang linggo natin? Sana naway nakapagsimba tayo sa araw na ito, no? At itong linggong na ito is in the 13th Sunday in ordinary time. At ang ating gospel ngayon ay mula kay St. Matthew chapter 10 verse 37 to 42. So, bago po ako magbigay ng aking munting reflection, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga subscribers, sa ating lahat ng mga viewers. Marami pong salamat sa inyong suporta. At ako ay nagpapasalamat din sa may kapal, no, sa pagkakataong ito na binigyan niya po tayo ng oras para sa ating pagninilay na ito. It's supposed to be I will start early, but unfortunately may call ako, no, an emergency call sa trabaho, so pumunta muna ako sa trabaho and then umuwi. But then ako ay nagpapasalamat na wala namang gaanong pinsala o masamang nangyari sa pinagtatrabahuhan ko, sa false alarm. So, marami pong salamat, Panginoon. At dito po sa ating gospel, sinabi ng ating Panginoon that whoever loves father or mother more than me is not worthy of me, and whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. So, ano ba ang maiisip natin sa salita ng ating Panginoon na ito, mga kapatid? But for me, ang sinasabi ng ating Panginoon na loves our parents or mother and father or son and daughter more than ang sa ating Panginoon, ito po yung bang pagmamahalan natin, no, sa ating pamilya, no, sa ating ama't ina, no, to our parents, sa ating mga anak. Trabaho tayo ng trabaho dahil sa sobra nating pagmamahal sa kanila. Trabaho tayo ng trabaho at nakalimutan na natin ang Panginoon. Hindi na nga tayo makagawa ng dapat nating gawin, yung early morning prayer natin, yung manalangin o prayer before we sleep, no? Ay siyempre, paano ka pa mag-pray nun? Trabaho ka ng trabaho, aalis ka ng maaga, uwi ka na ng gabi na dahil yung trabaho mo ilang shift ka, no? Sometimes wala ka ng tulog. So dahil sa pagmamahal natin, no, sa ating mga mahal sa buhay, we love them more than our Lord, so nakalimutan na natin ang Panginoon. Dahil pagising natin sa umaga, toothbrush lang tayo, umumog lang tayo, hilamos, hindi na nga makapaligo, tatakbo na, papunta sa trabaho. So pag uwi na naman, pagod. Pagdating sa bahay, tulog na lang. So yun, no, para sa akin, ito yung nilay na gusto kong batid, no, sa lahat. Na sa sobra nating pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay, iniisip natin na ang ibang bansa, dahil sa ating pagmamahal, parang bigyan sila ng magandang kinabukasan. But din minsan nakakalimot tayo, no,
sa Panginoon. Dahil sobrang nating busy. But remember, the acronym of busy, no, is beyond under Satan's yoke. So, dapat i-balance natin ating oras. Mahal man natin ang ating mga mahal sa buhay, but din sisikapin natin or bigyan natin pahalaga yung pagmamahal natin sa ating Panginoon. Magpasalamat tayo sa lahat ng grasya na binibigay niya sa atin. At ang sabi dito ng Panginoon, whoever does not take up his cross and follow after me is not worthy of me. So yun. Minsan may mga problema darating sa ating buhay. That's our crosses, right? But then, minsan itong cross na ito ay tinatanggihan nating pasanin. Yung bang hindi na natin maisip na gumawa pa ng paraan para kaya nating pasanin itong cross natin, yung mga problema. Minsan gumagawa pa tayo ng another problem. Ang akala kasi natin, masusolve natin itong problema na ito to commit another problem, which is wrong. So ang gusto lang na mangyari ng ating Panginoon dito, that huwag kang mag-aalala na pasanin mo yung cross mo dahil nandyan yan siya. Tutulungan ka niya para gumaan ang cross mo. Ang cross natin, mga kapatid. That's why ang gusto lang niya yung focus natin ay sa Kanya. Mag-focus tayo. Kung ano man ang ginagawa natin, ialay natin ito sa Kanya and mag-focus tayo. And ang sabi pa ng ating Panginoon dito, whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. Ayun, no? So minsan takot tayo mag-sakripisyo. Sinasabi ba natin na magbuhis ng ating buhay para masagip ng iba? So, alalahanin natin that if we are doing this, para po ito sa ating Panginoon. No? He will look on it. No? Titingnan niya tayo dito, no, sa ating ginagawa. But of course, you have to, sinasabi na you have to take care of your life also, no? If your life is in danger of helping others, well, you have to do some extra precautions, no, of doing it, na hindi ka naman mapahamak, ano. Sa last part dito, yung bigyan ko lang ng pansin itong give a drink to a little ones, no, because they are the disciple, will surely not lose his reward. So kung maiisip natin ito yung pagbibigay ba, pagbigay tulong, no, of course hindi mo mawawala sa iyo yun, yung ginawa mong kabutihan. Tinitingnan ng Panginoon yun sa atin, no? Nare-record niya yun. Kumbaga, no, recorded yung ginagawa natin. At sa panahon na tayo ay magkaharap sa Kanya, bibilangin niya ito, tingnan niya ito. Ito yung passes natin, no, para makapasok sa Kanyang kaharian. So mga kapatid, sana naway ang araw na ito at ang ating ebanghelyo sa araw na ito, ang mabuting balita ng ating Panginoon ay makapagbigay sa atin ng liwanag, ano, para maisip natin kung sa anong kung anong buhay ba ang ating dapat susundin. So naway isip tayo na sa araw-araw nating ginagawa, sa araw-araw nating pamumuhay,
Hindi maiwasan na may mga cross tayo na pasanin, may mga challenges. So, huwag tayong mag-aalala dahil nandiyan lang sa tabi natin ang ating Panginoon. Sasamahan niya tayo. At kung anong mga bagay na gusto natin ng mabigyan ng kasagutan at solusyon yung mga problema natin, huwag nating sabihin na kaya ko to. But sabihin natin, kaya natin ito. Dahil pag sinabi natin kaya natin ito, tanda na ang Panginoon natin ay palaging nandiyan lang para tayo po ay tulungan. So marami pong salamat at sa muli ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga subscribers, viewers at sa ating mga tumatangkilik sa ating munting gawain na ito. Naway pagpatuloy nyo lang po ang pag-share at pag-invite, pag-visit sa ating munting channel na ito at i-share po ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. So marami pong salamat muli at naway ang Panginoon ay gagabay sa atin sa ating araw-araw na pamumuhay. At wag lang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Let us pray. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen.